All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo'y muling magbibigay lang po ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay, no? Itong mukhang nasusukol na itong si Boy Genius. Kasi po mga kababayan, sa ating isang LS, mukhang may balita po na lumabas na siya po ay nagre-request ng travel authority. No? Kumbaga sabi niya, gusto kong mag-travel sa loob ng 19 countries for 5 months, 168 days po mga kababayan. So 30 times 6, 180 yun O 5 months, 150. 168 daw so mahigit sa 5 months mga kababayan. O whatever it is, nanghihingi po siya ng permiso sa pamunuan ng Kongreso na payagan siyang mag-travel. No? Inilista po doon yung mga bansang pupuntahan niya, no? Sa Asia, sa Europa at sa Amerika. Ang tanong, wala pong reason na pinanilagay niya. Bakit siya magta-travel? No? So parang kaduda-duda mga kababayan kasi kaliwat kanan na ang gagawing investigasyon sa kanya. Yung DOE sinisingil siya ng 24 billion penalty. No? He did not deliver what is stipulated on that franchise, no, sa kanilang application. Even si former Representative Lito Atienza nagsalita na rin yung granting ng kanyang prangkisa itong si Solar para sa Bayan ni Representative Libiste. No? Ngayon mga kababayan, may lumabas na balita. Yun daw kanyang travel advisory, yung kanyang hinihinging travel request, ayun daw po ay advice ng kaalyado ng Administrasyong Marcos. Talaga naman? Pero hindi po pinangalanan mga kababayan Sinasabi nitong si Libiste na siya daw po ay pinapayuhan ng mga kaalyado ng Pangulo na lumabas ka muna ng ibang bansa. Mag-ano ka muna, laylo ka. At yan daw po ay pinararating pa sa kanyang nanay. Pambihira naman talaga mga kababayan. Talagang sangkot na sangkot ang nanay nito, no? Talagang tandem silang mag-ina. Biruin nyo, dahil sa lobbying nung nanay niya para sa prangkisa, dahil kaibigan, okay na. Kaya ngayon ang kwento ni Lito Atienza, ngayon naman daw po, yung mga kaalyado ng administrasyong ito, sinasabihan siyang mag-travel, maglaylo ka para wag ka munang magsiwalat ng katiwalian ng gobyernong ito. Ay pambihira. Talagang parang sinasabi mga kababayan, keep your mouth shut up. Mas maganda pa yon. Para kung magsha-shut up ka, baka matigil din ang investigasyon sa kumpanya mo. Parang ganun po no? Pala, ang may kagagawan nito, ang may kagagawan nung kanyang pagre-request, administrasyon din. Ang may kasalanan, administrasyon. Kasi kaalyado daw ng administrasyon ang nagsasabi sa kanya, ang nag-a-advise talaga naman para lang makatira talaga sa administrasyon. No? Bakit hindi pangalanan yan? Sino ang nag-advise sa'yo? Sinong kaalyado ng Pangulo o ng Administrasyong Marcos ang nagsabi sa'yong magbakasyon ka muna at para maglaylo ka sa pagsisiwalat mo sa korupsyon ng gobyernong ito? Sino? Mga kababayan. Sino ang nagsabi sa'yo? Yan na naman tayo Insinuation na naman no? Para lang ipin down o sisihin ang administrasyon. Sabihin nyo kung sino yan. Nanay mo? Nanay mo ang nagsabi sa'yo. So ang nanay mo, sinasabihan ba ng Pangulo, ng administrasyon, tigilan paanohin mo yung anak mo? Pinipigilan kang isiwalat ang korupsyon? Wala naman pumipigil sa'yo.
kung totoo yung mga aligasyon mo, edi totoo. Pakita mo ebidensya, ilaban mo. Hindi yung puro kayo deflection eh. Ngayon, sisi na naman sa gobyerno, may na nag-a-advise sa yung magta-travel ka. Talagang wala kang ginawang mali, no? Talagang feeling niya, na, ano po siya, napaka-perfecto. Hindi ito makaramdam ng pagkakamali. Wala siya nakitang mali sa mga ginagawa niya. 'Di ba? Yan po yung tinatawag nyong entitled talaga. May mali na nga siyang nagawa, hindi niya pa ma-admit, hindi makatanggap ng pagkakamali, mga kababayan. Ngayon, sinisisi niya, kaalyado daw ng Pangulo. The insinuation, it is the Marcos administration wants me to shut up, to keep my mouth shut out, and then advising me to just lie low, go around the world, ganyan. Pambihira naman. Sino ang nagsabi sa'yo? Name names, ika nga ni Jinggoy Estrada eh. Ha? Sabi ni Jinggoy, name names, di ba? Yung mga kalokohan no? Name names. Pangalanan ninyo, sino ang mga yan? O ikaw, Libiste, kung talagang gusto mo talaga na ipin down ang administrasyong ito, sino sa kaalyado ng Pangulo ang nagsabi sa'yo na magbakasyon ka muna at para matigil muna yung pagsisiwalat mo sa korupsyon ng administrasyong ito? Sino? At nang mabatikos natin, bakit ganyan ang advice sa'yo? Parang sasabihin natin, kung totoo man yan, bakit nyo pinapatahimik? Diba? O ngayon, kung talagang may bayag ka, ilabas mo ang pangalan. Sino ang nagsabi niyan? Aantayin natin siya. Pero kung wala kang mailabas na pangalan, baka namang gawa-gawa lang. Baka mamaya kwentong barbero na naman para sisihin ang gobyernong ito. Para sabihin, ang gobyernong ito ay talagang kumikitil ng yung freedom of speech. Yung may de facto martial law na tayo. Ang pambihira. Talaga naman. Maniniwala sana ako kung talagang right away, you name names. Oo. Baka kampihan pa kita, Representative Libiste. Babanatan ko talaga yan kung sino yan. Bakit nyo palalabasin? Pero kung walang maibigay na pangalan, baka ano lang yan. It is just the product of pure imagination. Okay? Now, pasok naman tayo dito mga kababayan sa inyong tokmol na Vice Presidente. Ang inyong pong Vice Presidente nandun sa dahig, no? Ngak-ngak din ng ngak-ngak, ini-interview ng mga vlogger, ang lalayo ng mga sagot. Lutang na lutang po. Dinaig niya pa sa pagkalutang si Leni Robredo. Sorry naman po sa mga kakamping sa. Ngayon po, hindi na lutang si Leni Robredo. May pumalit na po sa trono ni Leni Robredo, si Mayor Leni Robredo, sa pagkalutang. Yan po ay walang iba kundi ang tokmol ninyong Vice Presidente. No? Meron po siyang advice sa kanyang mga tupad followers. Diyan sa mga kupal niyang followers. Sa mga tanga at bobo niyang followers. Mag-celebrate daw kayo. Celebrate responsibly. Wag daw masyadong gumastos ng malaking pera. Kung pwede, dyan na lang kayo sa bahay ninyong mag-celebrate. Dahil kinatigan po ng Supreme Court yung una nilang desisyon na unconstitutional yung impeachment na hinain labang kay Tukmol nung nakaraang taon. So ibig sabihin, victory po sila. Ibig sabihin, mukhang hindi na mai-impeach, mapapailan ng impeachment ulit si Sara Duterte. Kumbaga, absuelto po si Sara Duterte sa mga nakalagay doon sa article of impeachment. Kaya itong mga kupal, tupad at mga bobot tangan niyang mga followers, sinasabihan niya, if you will celebrate, celebrate responsibly. Wow naman, mga kababayan, ang ganda ng payo. Oo nga naman. Mag-celebrate kayo. You still have how many days to celebrate? Kasi comes next week, andyan na ang mga Makabayan Black. Nandyan na ang mga progressive group, mga religious group, civic group, society. They are prepared now to file another impeachment. Hindi naman sinabi ng Supreme Court sa decision nila na wala nang pwedeng mag-file ng impeachment labang kay Tukmol Sara Putit Duterte. Hindi po siya inaabsuelto doon sa mga article of impeachment. Ang sinasabi lang because of technicality, kaya unconstitutional yung
ilan-ilan na impeachment case na pinampas sa kanya. Pero remember, she was impeached by the House of Representatives. Hindi lang talaga tinugunan ni Chis Escudero. Ha? Itong si Escudero, dapat ito tanggalin itong senador. Binayolate nila ang Constitution. No? Hindi po sinasabi ng Supreme Court na wala na pwedeng mag-file ng impeachment. This is final. Wala po. Ano ang sabi ng Supreme Court? Hindi ina-absuelto si Sara Duterte doon sa mga accusations. At sinabi rin ng Supreme Court, you can file another impeachment after 1 year ban. So mag-celebrate kayo? Oo, celebrate kayo Friday, Saturday. Isang ano yan 3, 4, 5, 6. Oo, isang linggo hanggang Huwebes next week. Friday, February 7. Tama ba? Hindi, February 6 pala. Baka February 9, isang linggo kayo mag-celebrate. Oo, busin nyo pera ninyo. Kasi paldo kayo no? February 9, going forward, antayin ninyo. May magpa-file at magpa-file dyan ng impeachment labang kay Sara Duterte. Pero take note, Makabayan Black, mga progressive group, civic group, religious group, antabayanan nyo yung Trojan horse ni Sara Duterte. Yung mga kakampi niya, na kunwari hindi siya kakampi. Baka maunahan kayo, alam nyo naman, napakahigpit nung binigay na proseso ng si Marvic Leonen. Okay? So yan po, no? Mag-celebrate daw ang mga kupal at tupad, mga tanga at bobong didisit. Kasi kinampihan po sila ng Supreme Court. Celebrate responsibly. Talaga naman, mga kababayan, victory! Oo, huwag kayong magsaya. Oo, baka short-lived ang inyong victory. Alright, so kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.